Ang pagsusuri sa mga nakatagong katotohanan. Ang mga teorya ng konspirasyon ng Titanic. Magandang araw sa lahat. Ako po muli si Brench TV at ating tatalakayin ang mga teorya ng konspirasyon ng Titanic. Atin ang simulan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang history ng Titanic. Ang RMS Titanic ay isang Britannicong pasaherong barko na pinamamahalaan ng White Star Line na lumubog sa Hilagang Atlantiko noong 15 ng Abril taong 1912 matapos maaksidente sa isang iceberg habang papunta sa New York City mula sa Southampton, England sa kanyang unang biyahe. Sa tinatayang 2,224 na pasahero at crew, mahigit sa 1,500 ang namatay, kaya ito ang pinakamalubhang paglubog ng isang solong barko sa oras na iyon. Ito ang pinakamalalang paglubog ng isang ocean liner o cruise ship sa panahon ng kapayapaan. Ang trahedya ay humako ng atensyon ng publiko, nagbigay ng saligan para sa sining na nagtatampok ng mga trahedya, at nag-inspire ng maraming obra ng sining. Ang pagsusuri sa mga nakatagong katotohanan. Ang mga teorya ng konspirasyon ng Titanic. Ano ang ilang mga popular na teorya na nagtatangkang maipaliwanag ang nangyari sa paglubog ng Titanic? Mayroon bang matibay na ebidensya para suportahan ang mga ito? Mayroong ilang mga popular na teorya na nagtatangkang maipaliwanag ang nangyari sa paglubog ng Titanic. Narito ang ilan sa mga ito. Number 1. Pagpalit ng Titanic. Ito ay nauugnay sa teorya na hindi ang tunay na Titanic ang lumubog, kundi ang kapatid nitong barko na ang pangalan ay Olympic. Ang teoryang ito ay nag-aangkin na ang Olympic ang lumubog upang makuha ang insurance claim at magkaroon ng bagong pangalan, ang Titanic. Mayroong mga nagsasabi na may mga pagkakapareho sa mga litrato ng Olympic at Titanic at may mga ebidensyang nagpapakita ng pagkakaroon ng mga pampalusog ng seguro sa barko. Number 2. Ilang presensya ng iceberg. Isang teorya ang nagpapahayag na posibleng mayroong iba pang iceberg na naging dahilan ng paglubog ng Titanic. Ito ay dahil maraming mga ulat ng mga iba pang mga barko at sitwasyon na nagbahagi ng parehong ruta ng Titanic na naka-encounter ng mga iceberg. Subalit mayroong iba pang mga barko na nailigtas. Number 3. Sadyang binangga. Ito ang teoryang nagsasabing ang Titanic ay sadyang binangga ng isa pang barko o ng isang submarine.
Isa sa mga naunang teorya ay nagmungkahi na ang barkong SS Californian ang may kinalaman sa pangyayari dahil sa pagiging malapit nito noong gabing bumangga ang Titanic. Mayroon ding ibang mga teoryang nag-aangkin na mayroong isang submarine na nagpasabog sa isang torpedo sa ilalim ng barko na nagdulot ng kanyang paglubog. Mahalaga ring ipunto na walang tiyak na patunay na sumusuporta sa mga nabanggit na teorya. Ang paglubog ng Titanic ay nalagay sa masalimuot na kalagayan na pinagsamantalahan ng iba't ibang paniniwala at spekulasyon. Ang pinakamahalagang basehan ng pagkaunawa sa pangyayari ay ang mga dokumento at ulat na kasalukuyang mayroon. Paano ang mga teorya ng konspirasyon na ito nakakaimpluwensya sa mga paniniwala at pagkaunawa ng mga tao tungkol sa trahedya ng Titanic? Ang mga teorya ng konspirasyon tungkol sa trahedya ng Titanic ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga paniniwala at pagkaunawa ng mga tao tungkol sa kaganapang ito. Maaaring magtala ng ilang mga impluwensya ang mga ito. Number 1. Pagdududa. Ang mga conspiracy theory ay maaaring magdulot ng pagdududa sa mga opisyal na bersyon ng trahedya ng Titanic, kasama na ang mga ulat, dokumento, at testimonies ng mga saksi. Ito ay nagreresulta sa pag-aalinlangan ng mga tao at hindi sila kumbinsidong totoo ang mga impormasyong ibinigay sa kanila. Number 2. Paghahanap ng alternatibong pagkaunawa. Ang mga teorya ng konspirasyon ay maaaring ikalat o maghanap ng alternatibong paliwanag at mga teorya tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa Titanic. Ito ay maaaring magdulot ng mga malikhaing salaysay o mga kwentong hindi pa napatunayan na naglalarawan ng trahedya na iba sa tinatanggap na bersyon. Number 3. Kapanatagan o tawa. Sa kabilang banda, ang ilang mga tao ay maaaring matuwa o maaliw sa mga conspiracy theories. Ito ay maaaring magbigay sa kanila ng pakiramdam ng kapanatagan na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga paniniwala. Ang pagtanggap ng isang malikhaing teorya ay maaaring maghatid ng kaligayahan o kasiyahan sa kanila. Number 4. Paglalabas ng modernong issue. Ang mga teorya ng konspirasyon ay maaaring muling higit na mangibabaw sa modernong konteksto. Halimbawa, may mga teoryang nagsasabing ang Titanic ay talagang hindi ito Titanic kundi isang ibang barko. At ginagamit ito upang itago ang totoong Titanic. Ang pag-uusap tungkol sa mga teoryang ito ay maaaring magsilbing pagbabago o pagbibigay kahulugan sa mga isyu sa ating panahon. Number 5. Paglalala ng maling impormasyon.
Ang mga teorya ng konspirasyon ay maaaring magpakalat ng maling impormasyon, kasinungalingan, o espekulasyon tungkol sa trahedya. Ito ay maaaring magdulot ng kalituhan at pagkabahala sa mga taong hindi gaanong disiplinado sa paghahanap ng tamang mga mapagkukunan ng impormasyon. Samantala, mahalagang paalalahanan ang mga tao na maging mapanuri at maging maingat sa pagtanggap ng anumang konsepto o teorya. Ang isang malusog na pag-unawa sa katotohanan ay nagmumula sa pagbuo ng tiyak na pag-aaral at pagtatangka na suriin ang iba't ibang panig ng argumento.